Ayun. So magandang umaga po sa atin mga brothers and sisters. Magandang umaga po. So, so yung mga nasa likod po, so pwede po tayo mag-forward po tayo sa unahan. Mga nasa likod po. So galiin po natin, palagi pong mauna muna, maupo dito po sa unahan. Ano po? So yun po yung tamang attitude po kapag makikinig po tayo ng salita ng Diyos. So alam niyo po ba yung unahan, ito po yung tinatawag na golden seat. Ano po, ibig sabihin po, dito po sa unahan, dito po tayo makakapakinig ng maayos, makakapag-focus po ng salita ng Diyos. Ano po? So okay po, so bago po tayo magsimula, so manalangin po muna tayo. So masalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa iyong mahalagang dugo na dumanak mula sa krus. Kami po ay nalinis po ang aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya Panginoon, nagkapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. At salamat din Panginoon sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras upang makinig po ng salita niyo po. Sana Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso upang maunawaan po ang iyong salita at tulungan niyo po na maunawaan po ng mga bawat brothers and sisters kung paano po sila mamumuhay sa kanilang buhay Kristyano. So narito po sila upang makinig, bigyan niyo po sila ng karunungan at gayon din po yung tagapagsalita ngayon, bigyan niyo po ng kalakasan at karunungan upang maibahagi po yung iyong salita. Ganyan din Panginoon, so idinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na papunta pa lamang po ngayon. So ingatan niyo po sila na makarating po ng ligtas dito po sa church. At ganyan din po ang mga brothers and sisters na hindi po makakadalo ngayon. Panginoon, sa anumang kadahilanan, so ikaw po ang nakakaalam. So tulungan niyo po sila na bigyan niyo po ng kalakasang espiritual at kalakasang pisikal upang muli po silang makadalo sa gawain pong ito sa pakikinig po ng salita niyo po. Kaya lahat pong ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. So muli po, so magandang umaga po. So para po sa ating unang talata, so buksan po natin sa mga gawa, chapter 12. Buksan po natin sa mga gawa, chapter 12. Verse 1 to 19. So basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Nang panahong iyon, inilapit niya ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ng ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito'y ikinasya ng mga Hudyo, kanya namang isinugo na dakpin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nang siya'y mahuli niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat ng mga kawal upang siya'y bantayan at ibinalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos sa dalawang tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang ilang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi,
bumangon kang madali at naladlad ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas at ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakakita siya ng isang pangitain nang siya'y makaraan sa una at sa pangalawang bantay. Dumating siya sa pintuang bakal patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kabila niya. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at kaagad siyang iniwan ng anghel. Nang matauhan si Pedro ay kanyang sinabi, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya'y kumatok sa tarangkahan ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Ruda ang lumabas upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro ay tuway hindi niya binuksan ang pintuan kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harapan ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na. Ngunit ipinilit niya sa gayon nga, ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at nang kanilang buksan siya, kanilang nakita at sila'y namangha, sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paano inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan at sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na iyon kay Santiago at sa mga kapatid at siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Nang umaga na, malaki ang kaguluhan nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya natagpuan, siniyasat niya ang mga tanod at pinag-utusan na sila'y patayin at buhat sa Judea at si Pedro ay pumunta sa Cesarea at doon nanirahan. Kaya ang tunay po na, so dito po, ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. So yung pamagat po ng ating pag-aaralan ay patungkol po sa the work of Satan and the attitude of Christian. Kaya ang mga tunay po na naligtas ay nasa spiritual po na laban po kay Satanas. Kaya sinasabi po ng Biblia na tayo po ay dating mga kaaway ng Diyos, na tayo po dating kaanib po ni Satanas. Dahil po sa kasalanan, pero nang tayo po ay naligtas, tayo po ay naging mga kaaway at naging anak na tayo ng Diyos. Kaya ngayon, tayo po ay nasa panig po ng Diyos mula po sa panig ni Satanas. Kaya mula po nang tayo po ay naligtas, ang spiritual po na labanan ay yung spiritual na laban kay Satanas ay nagsimula na. Kaya, pero kung hindi po natin alam kung paano po gumawa si Satanas, palagi po tayong matatalo sa digmaan laban po kay Satanas. Kaya kung palagi po tayong matatalo sa digmaan laban kay Satanas, so palagi na lamang po tayong talo ng paulit-ulit sa harapan po ng Diyos. Kaya sa bagay pong ito, so tayo po ay sasawayin po ng Diyos kung palagi po tayong natatalo po ni Satanas. Kaya ang Panginoon po, ang ating kapitan, at yung Panginoon din po ay may kapangyarihan upang makipaglaban kay Satanas. Kaya dahil po ang Panginoong Hesus po ang makapangyarihan sa lahat, hindi po siya matatalo sa digmaan laban po kay Satanas. Kaya gusto po niyang manalo po tayo sa digmaan laban po kay Satanas. Kaya kailangan po natin malaman kung papaano po gumagawa si Satanas. Kaya hindi lamang po ito sa atin, kundi maging po sa yung mga kasama po natin sa iglesia. Bukod pa dito, kailangan po natin
yung salita po ng Diyos na may pambaga, kagaya po nung pag-aaralan natin ngayon, yung salita na the work of Satan and the attitude of Christian. Kaya una, so kailangan po natin yung matingnan, yung background po na binasa po natin sa talata. So tingnan po, dito po sa mga Gawa chapter 21, so si Santiago po, si Santiago po mula po sa mga apostol, so una po siyang pinaslang ni Herodes at nang makita po ito ng mga Hudyo, sila po ay nagalak, kaya gusto po ni Herodes na makakuha po ng malaking tugon, kaya sinubukan po niyang ipakulong din po si Pedro at patayin siya. At yung mga kapatid po na nakarinig ng balitang ito, sila po ay masigasig na nanalangin para kay Pedro. Kaya sinugo po ng Diyos ang isang anghel dahil ng panahon pong iyon, si Pedro po ay nasa bilangguan. At tinulungan po siya na ilabas po sa bilangguan. At nang makalabas po si Pedro sa bilangguan, siya po ay pumunta kay Maria, yung ina ni Marcos. So, kaya sa pagkakataon pong ito, pag-iisipan po natin yung mga bagay pong ito. So, ito po yung kasaysayan ni Satanas na sinusubukan pong sirain yung iglesia. Kaya una, so si Herodes po ay nilalarawan kay Satanas. Kaya basahin po natin muli sa mga Gawa chapter 12, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang panahong iyon, inilipat ni Herodes ang kanyang mga kamay, upang pagmalupitan ng ilan sa mga kaanib ng iglesia. Kaya mula sa talata pong ito, so binanggit po si Herodes. So yung tao pong ito ay mula po sa pangkat ng mga Edomita. So yung mga Edomita po nagmula po sa mga Amalekita. So ito po yung Amalekitang ito, siya po yung mga taong patuloy po na lumalusob o umaatake sa mga Israelita. Kaya nang sila po ay, yung mga Israelita po ay nanirahan, doon po sa ilang pagkatapos po ng Exodus. Kaya yung taong si Haman, so sinubukan din po niyang wasakin ng Israel doon po sa aklat ng Esther. Kaya si Esther po, o si Esther ay ina po din po ng Amalek. At si Herodes po ay ina po din po ng Amalek. Kaya sila po ay kumakatawan po kay Satanas na patuloy po na sumasalungat sa gawain ng Diyos. Kaya pangalawa po, so pinatay ni Herodes si Santiago para saktan ng ilang mga iglesia. Pero sa talata pong ito, na binasa po natin, sinasabi po nito kung yung sinusubukan po ni Herodes na gawin po doon sa iglesia. Sinusubukan niya pong pagmalupitan po ang ilang mga iglesia. Sa ibang salita, so sinusubukan niya pong saktan ang ilang iglesia. Kaya pinatay din po si Apostol Santiago sa pamamagitan po ng tabak. Kaya sa mga Gawa chapter 12, verse 2, pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Kaya sa pamamagitan po ng talatang ito, so eksakto din po nating malalaman kung ano po yung ginawa ni Satanas. Patuloy pong inaatake ni Satanas ang mga tao at gumagawa po ng laban sa gawain po ng Diyos. Kaya sa Apocalypse chapter 12 verse 9, dito po, tinawag po si Satanas na matandang ahas o ang mandaraya ng buong sanlibutan. Kaya ang salita pong matandang ahas ay tinutukoy po yung ahas na nagpabagsak po kay Adan at Eva doon po sa halamanan ng Eden. Kaya pero si Satanas po ay gumawa po sa pamamagitan ng ahas at nilipol po sina Adan at Eva. At patuloy pong dinadaya ang sanlibutan ito upang maging sanhi po ng pagbagsak ng mga tao. At winawasak po ni Satanas ang gawain ng Panginoon. Kaya sa Efeso chapter 5, sinabi din po ng Diyos, ang iglesia po ay ang babaeng ikakasal kay Kristo. So tinatawag itong iglesia o church. So yung church po ito po isang grupo ng mga ligtas na tao. Ang babaeng ikakasal sa Panginoon. At sa Roma chapter 11 verse 25, sinasabi po na ang bilang ng mga
hintil na maliligtas kapag makumpleto. So, sa panahon po ng mga hintil, kapag natapos po yung bilang ng mga hintil na maliligtas, matatapos na po yung kasaysayan po ng mga hintil. At sa 7 taong kapigatian, ang mga Hudyo po ay bibigyan po ng pagkakataon upang maligtas. Kaya yung nakasulat po doon sa Apokalipsis na 144,000 na mga Hudyo, ito po yung mga maliligtas po pagkatapos po ng pagkatapos mawala po yung pagkakataon para po sa mga naliligtas. Pagkakataon ito po para sa kanila para maligtas. Kaya ang layunin po ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan ay upang ihanda po yung iglesia. Ang pinagmulan po ng pag-ibig ng Diyos, ito po yung iglesia. Gayunpaman, hindi po natin nalalaman ng eksakto ang bilang kung ilan po yung maliligtas na mga hintil. Pero kapag ang huling tao po ay maligtas, yung panahon po ng iglesia ng Panginoon matatapos. At pagkatapos, yung Millennium Kingdom po ay mahati ito sa walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. So kinilos po ng Diyos ang kasaysayan upang itayo po yung iglesia. Pero si Satanas po, laban po sa gawain po ng Diyos. Kaya ang gawain po ni Satanas ay usigin po yung mga iglesia. Kaya sa verse 1, sinabi po dito, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupatan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Kaya pinatay muna po ni Satanas si Apostol Santiago sa pamamagitan po ng taba. O sa ibang salita, yung pananakit po sa mga leader sa iglesia o leader ng iglesia. So iyan po yung mga manggagawa. So sa katunayan po, ano po yung grupo? Ano man pong grupo ay mapapabagsak po kapag ang leader po ay namatay. Kaya kung kagaya po nung nangyari po doon nung nasa Cagayan de Oro po ako, so kadalasan po yung mga leader po doon, nung dati bago po ako dumating doon, so yung mga leader po, nung dati nagli-leader po doon, nung mga namatay po, kaya yung pagkilos po ng ebanghelyo, so naging mabagal po doon sa area, doon po sa area ng Upol. Kasi may leader po doon dati, sila po yung leader ng Cagayan, tapos namatay po yung mga leader, kaya humina po o nahadlangan po yung pagkilos po ng ebanghelyo po doon sa area po doon. Kaya naging hanggang ngayon po, so dahil po doon, so sa tulong po ng bagong minister doon, so nagkaroon po ng panibagong leader. Pero matagal pong panahon na nawalan po ng leader doon. Kaya naging mahina din po yung pag-usad po ng ebanghelyo po doon sa area po iyon. Kaya kung manunod po kayo sa mga movie, 'di ba? Yung mga movie po patungkol po sa mga digmaan, so sinusubukan pong patayin ng mga kaaway, ano po yung una nilang pinapatay? Yung general o yung mga hari. At kapag ang isang hari po o general ay napatay, yung digmaan po matatapos. Iyan po yung dahilan dahil yung pinuno po ay may malaking impluensya sa grupo. Kaya sa atin din po sa iglesia, ito din po yung ating mga pastor o yung mga evangelist sa church. Kaya inaatake po ni Satanas yung mga pastor at mga evangelist. So karaniwan, kapag ang isang ligtas po ay nagkakasala, ang mga nilalait po ng mga tao, hindi lamang po yung isang Kristiyano, kundi pati rin po yung buong iglesia. At dahil po sa isang Kristiyano na nakagawa po ng kasalanan, maaari po ang mga tao po sa paligid niya po ay malalayo po sa kaligtasan. Kaya kapag sinusubukan po nilang mag-evangelize, nahihirapan po silang mag-evangelize. Kung minsan, kahit wala pong silang sinasabi, pero dahil po may nakikita po silang kamalian sa church, ayaw po nila sa ating church dahil sa kasalanan pong ito. Pero paano naman po kung yung pastor sa church ay nakagawa po ng malaking kasalanan? So hindi po ito yung simpleng pagkakamali lang. So mas marami po ang tao yung makakarinig ng mga bulong-bulungan at pag-uusig sa iglesia. At marami po ang tatalikod sa kaligtasan. So halimbawa, so hindi lamang po iyan, kundi
Sa pagkakataon pong ito, yung mga mananampalataya po ng iglesia din, so matitinag din po yung kanilang pananampalataya. Kaya ang ilan pong mga banal, iniiwan po nila ang iglesia at ang malaking pagkalugi na dinanasan ng iglesia dahil po sa mga ganitong problema. So hindi po madaling panumbalikin po yung ganito. Kaya isama niyo po ang lahat ng mga ministers sa inyo pong mga panalangin, mga brothers and sisters. Kaya nalalaman ko pong mabuti na ako din po ay nasa matinding pag-atake din po ni Satanas. Kaya nag-iingat din po ako tungkol po sa pagmamataas na maaari pong dumating sa aking puso at sa aking isipan. Kaya palagi ko pong iniisip na wala akong halaga sa harapan po ng Diyos. At sinusubukan ko pong magpakumbaba. Kaya nagsisikap po ako na ituon ko lamang yung aking isip sa gawain po ng Panginoon. Kaya sinusubukan ko din po mag-evangelize, mag-aral ng Biblia at itayo po yung iglesia. Gayun pa man, madalas ko pong nararamdaman ang aking sarili po na nahuhulog po sa malaki at maliit na bagay. Kaya kung makikita po ninyo yung ganito pong kahinaan ko, so pakiusap po, idalangin niyo po ako. At ang sunod po na inaatake po ni Satanas ay ang mga mahalagang leader sa iglesia o sa church. Kaya kapag ang mahalagang mga leader sa church ay napabagsak ni Satanas, ang gawain po ng Diyos ay babagal. Kaya ang Panginoon po ay makapangyarihan sa lahat, pero gumagawa po ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga ligtas na Kristiyano. Kaya ang Panginoon po ay patuloy na gumagawa upang maitatag po yung mga kamanggagawa noon. Kaya ang Panginoon po ay gumagawa sa pamamagitan po ng mga manggagawang iyon. Gayunpaman, nang mapabagsak po ang mga manggagawang iyon, ang gawain po ng Diyos ay maaantala. Kaya ang magtayo po ng leader sa church ay kailangan pong maging maingat. At kapag kayo po ay tinawag upang maglingkod sa mahalagang gawain sa iglesia, asahan po ninyo na marami pong pag-atake ang gagawin po ni Satanas. At kailangan mong protektahan yung iyong sarili mula po sa pag-atake ni Satanas. At sa oras din po iyon, so yung gawain po ng Diyos ay hindi po masisira dahil sa akin. Kapag maingatan po ninyo ang inyong pananampalataya. Pero kung titingnan po natin sa Biblia, so inusig po ni Satanas ang iglesia sa maraming paraan. So sa mga Gawa chapter 4, si Satanas po, doon po sa mga Gawa chapter 4, so si Satanas po ay nagdulot ng matinding pag-uusig sa iglesia. At sa mga Gawa chapter 5, dinala po ni Satanas ang kasalanan sa church. At sa mga Gawa chapter 6, dahil po sa usapin ng pagbabahagi, ang puso po ng mga banal ay nahati. At gayon din po sa mga Gawa chapter 8, dahil po sa matinding pag-uusig sa Jerusalem, so pinagwatak-watak po ni Satanas ang mga miyembro ng iglesia. So, yun po mamaya po, basahin nyo po. So, wala po tayong sapat na oras para po basahin po yung buong chapter na yon. Kung babasahin nyo po dyan, sa chapter 5, chapter 6, at chapter 8, so ito po yung chapter 8, ito po yung matinding pag-uusig sa Jerusalem at pinagwatak-watak po yung iglesia, miyembro po ng iglesia. At sa mga Gawa chapter 12, ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. So si Apostol Santiago po ay pinatay sa pamamagitan po ng tabak. Kaya yung mga iglesia noon ay patuloy po na inaatake po ni Satanas. Kaya kapag titingnan po natin ito, so makikita po na sinusubok po ni Satanas ang mga tao sa angkop na paraan, depende po sa sitwasyon. Kaya paano po magagawa yan ni Satanas? Paano po yan magagawa ni Satanas? So Satanas po, may kakayahan po siyang magmasid. Kaya sinusubukan po ni Satanas ang mahinang parte ng isang tao. Kung titingnan po ninyo sa Genesis chapter 3, so makikita po natin na pinagmasdan po ni Satanas si Adan at Eva. So nakita po ni Satanas
na nilikha ng Diyos si Adan at Eva. At nang nang kunin kay Adan si Eva sa tadyang, so sinabi po niya, ito ngayon ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Ibig sabihin, ibig sabihin po niya na si Eva po ay napaka-espesyal at kaakit-akit na nilalang para kay Adan. Kaya nakita po ni Satanas na mahal po ni Adan si Eva at higit po niya itong pinupuri. Kaya at nakita din po ni Satanas na sinasabi po ni Adan sa kanyang asawa na huwag kang kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya unang narinig po ni Adan, ang tinig po mula sa Diyos na kung kakainin niya ang puno ng bunga ng mabuti at masama, siya po ay tiyak na mamamatay. Kaya hindi po siya pumunta doon sa puno. Pero sa Eva, napakinggan niya po lamang yung salita galing kay Adan. Kaya sigurado po na 100% talaga na si Eva po ay hindi naniniwala dito. Kaya si Eva po ay naging malapit sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya ginawa po ni Satanas na magkasala po si Adan at Eva sa pamamagitan po ng ganitong pagmamasid. Kaya una, alam po ni Satanas na kung siya po mismo ang tutukso kay Adan, hindi po kakainin ni Adan ang bungang iyon. Gayunpaman, naisip po ni Adan na dahil sa pagmamahal niya kay Eva, posible pong tuksuhin si Eva sa pamamagitan po ng bagay na ito. Kaya, una pong tinukso ni Satanas si Eva, kaya mag-ingat po, maingat po na nagtanong po si Satanas, kaya sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang puno ng halamanan? Kaya ibig sabihin po nito, sinabi ba ng Diyos na gawin mo ang bagay na iyan at ang bagay na iyon? Pero hindi po iyan totoo dahil binigyan po ng Diyos si Adan ng pamamahala at ingatan po yung halamanan ng Eden. At sinabi po ng Panginoon kay Adan na maaari mong kainin ng anumang bunga sa ang bawat puno sa halamanan ng Eden ayon sa nais mo. Pero huwag mong kakainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya binigyan po siya ng Diyos ng lahat ng bagay at ibinigay po sa kanya ang kalayaan. Gayunpaman, so inilagay po ni Satanas sa isipan ni Eva ang pagdududa tungkol po sa Diyos. Pero sa panahon pong iyon, so inilagay na ni Eva ang kanyang sarili, yung kanyang sariling pag-iisip para sa kanyang sarili doon po sa salita po ng Diyos. Kaya sinabi po ni Eva, makakakain tayo ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, ngunit tungkol sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ito, ni hahawakan man, baka kayo ay mamatay. Ganun po ba yung sinabi ng Diyos? So, hindi po sinabi ng Diyos na huwag mong hawakan ito. Kaya, idinagdag ni Eva ang kanyang sariling mga inaisip po dito. Kaya sinabi rin po niya kay Satanas, huwag mong kakainin ito, baka ikaw ay mamatay. Sinabi po ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Ngunit sinabi po ni Eva, baka ikaw ay mamatay. So hindi po siya naniniwala ng 100% sa salita po ng Diyos. Kaya pagkatapos po, pinasok po ni Satanas ang kanyang maling kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya dahil hindi ka tiyak na mamamatay, sabi po dito, hindi ka tiyak na mamamatay sapagkat alam po ng Diyos na araw-araw na kumakain ka niyon yung prutas, kaya bubuksan ang iyong mata at magiging gaya po ng Diyos. Kaya gaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya siya po ay nilinlang ng mga kasinungalingan po ni Satanas na kapag kinain mo yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, magiging kagaya ka ng Diyos.
Mabubuksan ng iyong mata. Ayaw ng Diyos na mabuksan ng iyong mata. Kaya, at nang nakita ng babae na yung puno po ay mabuti para po kainin, kaakit-akit sa mata, at isang punong kalugod-lugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, so kinain po ni Eva yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ibinigay din po niya ito sa kanyang asawa at kinain din po niya. So naging tama po yung obserbasyon po ni Satanas. Kaya kung titingnan po natin, so makikita po natin na maingat po na nagmamasid si Satanas sa mahabang panahon at nagbumubuo po siya sa kanyang sarili ng mga pamamaraan. Ngunit, ang paghuhusga po ni Satanas ay hindi laging tama, hindi po 100%, hindi po kayang makita ni Satanas ang puso po ng tao. Kaya kung titingnan po natin yung aklat ng Job, so nakatala po na binantayan din po ni Satanas si Job. Ngunit hindi po alam ni Satanas ang puso po ni Job. Ngunit, kaya inisip po ni Satanas na dahil po si Job ay may kayamanan at malusog na pangangatawan, kaya siya naglilingkod sa Diyos. Ngunit, hindi po ganoon si Job. So, hindi po siya naglingkod sa Panginoon dahil sa mga pisikal na bagay o pisikal na biyaya tulad po ng pera at mga kalusugan. So, naglingkod po siya sa Panginoon dahil po sa malaking biyaya ng Panginoon na nagligtas po sa kanya. Kaya, hindi po sinumbatan ni Job yung Diyos nang kunin po ni Satanas yung lahat ng mga pisikal na bagay sa kanya. Pinanatili po niya yung kanyang pananampalataya hanggang po sa huli. Kaya dahil po dito, hindi po makikita ni Satanas yung puso po ng tao, ngunit malalaman po natin na binabantayan po ni Satanas yung ating ginagawa. Kaya alam po ni Satanas ng mabuti yung ating mga kahinaan. Alam po ni Satanas kung bakit ako nadadapa. Kung magsasalita ako ng padalos-dalos, gagamitin ni Satanas yung aking mga salita upang madapa ako. Kaya kung mahilig ka sa pera, susubukin ka ni Satanas na matisod sa pamamagitan po ng pera. Kung mahina ako sa tukso, sa opposite sex, tutuksin ako ni Satanas. Kaya kung mahina ako sa sigarilyo, susubukin din ako ni Satanas na pabagsakin sa pamamagitan po ng sigarilyo. Kaya kung masyado po akong tamad, gagamitin din po ni Satanas yung aking katamaran upang pabagsakin po ako. Kaya alam po ni Satanas yung aking mga kahinaan. Kaya kailangan po natin malampasan ang mga tukso po ni Satanas. Kaya tulad po ni Job, kailangan po natin palakasin po yung ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagiging malapit sa salita po ng Panginoon. Kaya sa panahon po ngayon, kahit anumang pagsubok ang dumating, so maaari po nating malampasan ito at maluwalhati po natin yung Panginoon. Kaya balikan po natin sa mga Gawa, chapter 12. Sa mga Gawa, chapter 12, verse 2. So pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. So sa talata pong ito, si Santiago po, hindi po ito yung aklat ng Santiago sa Biblia. So si Santiago po na sumulat po ng aklat ni Santiago. Kaya ito po yung kapatid po ni Jesus. Kaya sa verse 17, nang lumabas si Pedro mula sa bilangguan, so sinabi po niya sa mga anghel na ipagbigay alam kay Santiago na siya ay nakalabas na. Kaya sa talata pong ito, si Santiago ay kapatid po ni Juan, ang apostol na si Santiago. Kaya siya po ang naging unang martir sa mga apostol. Ang una pong naging martir ay si Deacon Esteban sa mga Gawa chapter 7, pero sa ibang parte po, may kakaiba po na nangyari po dito. Kung titingnan po natin sa mga Gawa chapter 1, nang mamatay po si Judas Iscariote, isa po sa 12 apostol,
So pinili po nila si Matias bilang kapalit po kay Judas Iscariote. Pero nang mamatay po si Apostol Santiago, so hindi po sila pumili ng ibang apostol. Kaya bakit po hindi po pumili ng ibang mga apostol? Ang dahilan po ay namatay po ang apostol na si Santiago matapos po niyang gawin ang gawain ng ministeryo na ipinagkaloob po sa kanya ng Diyos. Kaya kalooban ito ng Diyos na mamatay po si Apostol Santiago. Ganoon pong paraan. Kaya namatay po si Apostol Santiago. Namatay po siya kaagad pagkatapos po niyang gawin yung gawain po ng Panginoon bilang isang apostol. Pero namatay po siya pagkatapos gawin yung lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Kaya hindi na po kailangan pa para po sa isa pang apostol kasi natapos na po yung kanyang gawain. Kaya ang kamatayan din po, isa din po itong pagtawag. Kaya hindi po pinapayagan ng Diyos yung lahat na mamatay katulad po ni Apostol Santiago. So si Santiago po ay nabuhay lamang po siya sa maikling panahon, pero namuhay po siya ng may buhay na itinakda po na walang pagsisisi sa Diyos. O itinakda po ng Diyos na walang dapat pagsisihan sa mga ginawa ni Apostol Santiago. Kaya ang kanya pong kamatayan ay hindi po na walang saysay, kundi ang kamatayan po ay naging maluwalhati. Kaya ang kamatayan po ni Juan na tagapagbautismo, ay kamatayan po na pagkatapos po na tuparin po yung kanyang mission. Kaya tingnan din po natin sa mga Gawa chapter 13, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At samantalang tinatapos ni Juan ang kanyang gawain, ay sinabi niya, "Sino ba ako na sa iyong akala? Hindi ako siya, ngunit may dumating na kasunod ko, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng kanyang mga paa." So sa talata pong ito, yung salita pong samantalang tinapos ni Juan ang kanyang gawain. So ito po ay unang naitala na ang kahulugan po ng salita, sa salitang Griego po ay punuin at tapusin. So kagaya po ito ng pagpupuno ng tubig ng tasa. So yung pupunuin po hanggang po sa dulo. Kaya ibig sabihin po nito ay namatay po siya matapos po niyang gawin yung lahat ng kanyang gawain. Kaya nang una, kagaya po ng una kong sinabi sa Biblia, inakala ko po na si Apostol Juan ay namatay po ng walang kabuluhan. So ito po ay dahil si Juan po na tagapagbautismo ay umiyak po sa mga tao na nagsasabi, "Magsisi kayo at manampalataya." Kaya hindi po siya gumagawa ng anumang special na mga bagay. So maliban po sa pagsigaw na si Jesus ang kordero ng Diyos. Pero gayunpaman, kung atin po pag-isipan, so yung gawain po ni Juan na tagapagbautismo ay upang pong magsisi ang mga tao at ilapit po sila sa ating Panginoong Jesus. At nagawa po niya itong ng matagumpay, kaya ang kanya pong kamatayan hindi nawalan po ng kabuluhan. Kaya ang kamatayan din po ni Apostol Pablo, gaya rin po nito. Tingnan po natin sa 2 Timoteo. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. So ginawa po ni Apostol Pablo ang lahat ng mission na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. So ginawa po niya ang kanyang makakaya upang ipangaral po yung Ebanghelyo. Kaya sa bagay pong iyan,
Wala po siyang anumang pananagutan sa dugo po ng ibang mga tao dahil sa buong buhay niya po, ibinigay niya po yung kanyang sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang ginawa po niya, yung ang kanyang makakaya upang maitatag po yung iglesia. Kaya ginawa po niya ang kanyang misyon at pagkatapos niyang magawa ang kanyang misyon, siya po ay namatay. Kaya ang kanya pong kamatayan ay nagiging pong maluwalhati. Pero hindi natin kailangang mamatay na kagaya po ni Apostol Pablo, kagaya ng kay Apostol Pablo. So tingnan po natin sa unang Korinto, unang Kronika, unang Kronika, chapter 7, verse 21. So basahin po natin ang sabay-sabay. Unang Kronika, chapter 7, verse 21. Si Sebad na kanyang anak, si Shutela na kanyang anak, sina Eser at Elad, na pinatay ng mga lalaking ipinanganak sa lupain ng Gad, sapagkat sila'y nagsilusong upang nakawin ang kanilang mga hayop. So si Eser po at Elad ay nagmula po sa talata pong ito. So pinatay po sila ng mga lalaki ng Gad. Pero bakit po sila namatay? Pinatay po sila habang sinusubukan po nilang kunin yung kanilang mga baka. Sila po na mga tao ng Diyos ay namatay habang sinusubukan pong kunin yung mga hayop ng iba. Kaya posible po ba na ang mga tao po ng Diyos ay mapapatay dahil po sa ganitong maling bagay? Kung pag-iisipan po natin yung ating buhay, kapag haharap po tayo sa Diyos, inialay ba natin yung ating panahon para po sa gawain ng Diyos? Di ba nakakaawa kung sasabihin po natin kapag tayo ay haharap sa Diyos, Panginoon, ako'y ipinanganak lamang at pumarito sa mundo. Kaya Panginoon, nagtatrabaho lang ako sa kumpanya para palakihin yung aking mga anak. Dapat, hindi dapat po matapos yung ating buhay ng ganito. Dapat tayong mabuhay upang masabi po natin sa harapan ng Diyos na, Panginoon, ako'y pumarito, ako'y pumupunta sa church, Panginoon, ako po'y mula sa pangangaral ng Ebanghelyo, Panginoon, ako po'y mula sa paglilingkod sa mga kapatiran, Panginoon, ako'y kasama mo sa iyong gawain. Kaya, kung matupad po natin yung ating mission at tumayo po sa harapan ng Panginoon, wala pong hihigit na kaluwalhatian kaysa po dito. Kaya ngayon po, ano po yung mission po na ipinagkaloob po sa atin? Ano po ipinagkaloob po na mission sa akin ng Panginoon? So hindi po natin sigurado, kaya ano po yung dapat po natin gawin? Tingnan po natin sa mga awit, chapter 1, sa mga awit, chapter 1, awit na mga awit, sorry po. Awit na mga awit, chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, mga awit na mga awit, chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung hindi mo nalalaman o ikaw na pinakamaganda sa mga babae, sumunod ka sa mga landas ng kawan at ipastol mo ang mga anak ng kambing sa tabi ng mga tolda ng mga pastol. So sa English po, sinabi po, the beloved, if you do not know of fairest among women, follow in the footstep of the flocks and feed your little goats beside the shepherd's tent.
So mas maganda po yung kahulugan po sa English, the beloved, if you do not know, o fairest among women, follow in the footstep of the flocks. Sa talata po ito, sinabi po, kung hindi mo nalalaman, sumunod ka sa mga landas ng kawan. Kaya kapag hindi po tayo sigurado kung ano po yung dapat nating gawin, dapat po tayong sumunod sa mga landas po ng kawan. So dito po yung kawan, so tumutukoy po ito sa mga naligtas na banal ng Panginoon. So una sa lahat, kailangan po natin alamin kung paano po namumuhay yung mga banal na naligtas at naglilingkod sa Panginoon habang sila po ay, o yung mga naglilingkod sa Panginoon habang sila po ay na nasa gawain ng Panginoon. Kaya particular po na sinasabi, at ipastol mo ang mga anak ng babaeng kambing sa tabi ng mga tolda ng mga pastol. Ibig sabihin po ng tolda ng mga pastol, ito po yung church, yung iglesia. Ibig sabihin po nito, dapat po tayong mamuhay ayon po sa salita po ng Panginoon na siyang pastol ng iglesia at alagaan po ng mabuti ang mahihina sa pananampalataya. Kaya ang buhay Kristiyano po ay hindi po espesyal. Ito po ay ang pagmamahalan po sa isa't isa. So mangaral sa mga naliligaw na kaluluwa at mamuhay sa pagkakaisa ayon po sa salita at mamuhay po na nakasentro sa church. At siya po na ang katawan po ay ang ating Panginoon. Na ang katawan ay yung Panginoong Hesukristo. At maging tapat po tayo sa paglilingkod sa malaki man o maliit na paraan para po dito. Dapat natin matagpuan ng Panginoon habang tayo po ay namumuhay na sa napakahirap po nating kalagayan. Kaya ang mga naghahanap ng kagalakan mula sa tao, sila po yung madaling magamit po ni Satanas. Kaya tingnan po natin sa mga gawa chapter 12, verse 3. Mga gawa chapter 12, verse 3. So basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang makita niya na ito'y ikinasya ng mga Hudyo, kanya namang isinugo na dakpin si Pedro, ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kaya nang mamatay po nang patayin po ni Herodes si Santiago, natuwa po yung mga Hudyo nang makita po na mamatay po si Santiago. Kaya pagkatapos, nakita po ni Herodes na natuwa po yung mga Hudyo at sa pagkakataon pong ito, so hinuli din po niya si Pedro at inilagay po sa bilangguan upang patayin. Kaya kapag nakakakita ka ng kawalang katarungan at nagagalak ka, so hinihikayat mo ang mas malaking kasamaan. Kaya nakita po ni Herodes kung ano po yung ikinatutuwa po ng mga Hudyo at sinubukan niya pong gumawa ng mas malaking kasamaan. Kapag nakita po natin ito, maaari pong isipin po natin na dapat po tayong mag-ingat sa ating mga salita at kilos. Ang mga mahihinang mananampalataya tulad po ni Herodes ay una pong tumitingin sa ginagawa po ng mga kapatid na naligtas. At ginagaya lang po nila yung mga ginagawa po ng iba. Kaya kung gagawin ko ang maling bagay, susundin po nila yung mga maling ginagawa ko. Kung gagawin ko ang mga tamang bagay, susundin po nila ang tamang ginagawa ko. Iyan po ang dahilan kung bakit dapat po tayong laging mag-ingat sa ating mga salita at mga gawa. At sinabi po, gumawa ng mga bagay na mabuti. So tingnan po natin sa mga taga-Roma, chapter 14, mga taga-Roma, chapter 14, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1.
Huwag na tayong humatol pa sa isa't isa, kundi pa siya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Kung maglalagay ka po ng malaking bato sa daraanan po ng isang bulag, ano po yung mangyayari? So maaari po siyang matisod sa bato po habang siya po ay naglalakad. Ngayon din po, kung mabubuhay ka po sa maling paraan sa harapan po ng isang kapatid na hindi po pamilyar sa kalooban po ng Diyos o sa tamang buhay Kristiyano, dahil po sa mahina mong pananampalataya, para ka po naglalagay ng bato sa harapan po ng mga bulag. Kaya hindi alam ng mga kapatid na maaari pong mali po iyan at sinusunod po nila. At maaring isa pong malaking problema yung lumitaw. Maaari pong magkaroon po ng malaking problema na lumitaw po sa kanilang pananampalataya. Kaya natisod po, kaya natisod yung mga kapatid dahil po sa aking mga ginagawa. Kaya kailangan po natin maging maingat sa ating mga sinasabi at ating mga ginagawa. Kaya ang mga taong sinusubukan pong mapasaya ang iba, sila din po ay madaling magamit po ni Satanas. Kaya isa pa pong bagay, ang mga tao po, ang kanilang kagalakan po ay sa ibang mga tao. Ay mabilis po na ginagamit po ni Satanas. Kaya sinubukan din po ni Herodes na mapasaya po yung mga Hudyo. At dahil po dito, nakagawa po siya ng isang malaking kasalanan. Kaya kung ang ang pamantayan po ng inyong buhay ay kung ano po yung ikakatuwa po ng ibang tao, kaya ka gumagawa at ito po yung gagamitin po ni Satanas upang ikaw po ay matisod. Kaya wala pong perpektong tao sa mundo pong ito. So maging ang mga ligtas din po na tao, sila din po ay galing din po kay Adan at mayroon po silang likas na makasalanan. Kaya madali po tayong matisod sa kasalanan kapag ang ating pananampalataya po ay magiging mahina. Gayunpaman, kung kayo po ay mamumuhay na ang tao po, ang pamantayan, madali po din tayong mapabagsak po ni Satanas. Kung halimbawa po kung mayroon mga brothers and sisters na dumadalo lamang po sa church dahil mayroong church service, paano po kung bigla pong nawala o nasira po yung ating sasakyan? Ibig sabihin po ba nito, hindi na po tayo dadalo sa church dahil wala na pong church car? Wala nang magsusundo? Kaya yung ating pamantayan upang dumalo po sa church ay dahil po may church service. So, madidismaya po tayo kapag ganito po yung ating pamantayan. Kung mahina po yung pananampalataya po natin, so maaari po hindi muna sila dadalo sa church. Paano naman po kayo? Ano po yung gagawin po ninyo kung mawala po yung church service? Hindi po ba dadalo? Mawawala po ang lahat ng Cavite Church kung ito po yung pamantayan po natin. So maaari po, hindi muna po kayo dumalo kung ito po yung pamantayan po ninyo kung bakit kayo dumadalo sa church. So maaari, hindi muna kayo dadalo. Kaya ang pananampalataya po ng mga ligtas, maaari pong manghina dahil po dito. Kaya pag-isipan po natin ang problema pong ito. So hindi po ito tama, may church service man o wala, kailangan po natin dumalo palagi sa church. Hindi po ito dahilan upang tumigil po tayo sa ating pananampalataya. Kaya sino po yung mawawalan? Hindi po ba kayo yung mawawalan? Pero ang gusto ko pong sabihin, dapat po hindi po tayo nakatingin sa mga bagay na ito. Dapat po tayong nakatingin sa ating Panginoon. Dapat ang dahilan po ng ating pagpunta sa church ay dahil po sa salita po ng Diyos. At dapat po na ang kasiyahan natin ay yung salita po ng Diyos, hindi po yung ibang mga tao. Hindi dahil dumalo ako ay magiging masaya yung mga leader. So hindi po yun. Ito po yung salita po ng Diyos. Dapat po, ang maging layunin po natin ay ang bigyan pong lugod ang Panginoon, so hindi po yung ibang mga tao. Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 5, verse 9.
Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. So sa talata pong ito, yung salitang maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ibig sabihin po, mabuhay man siya o mamatay, ito po yung ibig sabihin, mabuhay man siya o mamatay. Kaya si Apostol Pablo po, so sinisikap niya po na maging isang taong nagbibigay lugod sa Panginoon. Mabuhay man siya o mamatay. So ito po yung matalinong pamumuhay. Kaya sa Galatia chapter 1, Galatia chapter 1 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Tayo po ay naligtas at naging mga alipin ni Kristo. Kung gayon, hindi dapat natin gawin pamantayan yung tao, kundi ang Diyos po at mamuhay na ninanais bigyan lugod yung Panginoon. So ito po yung ikinagagalak po ng Panginoon. Kaya mga brothers and sisters, isaulo po natin yung talata pong ito. Dahil ito po yung pamantayan po ng ating buhay pananampalataya. So yung Galatia chapter 1, verse 10. So sa ulo po natin to ha. Kaya tingnan po natin sa mga Gawa chapter 12. Ito naman po yung pananampalataya po ni Pedro. Tingnan po natin sa mga Gawa chapter 12, verse 4 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y mahuli niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at sila'y binigyan sa 4 na pangkat ng mga kawal upang siya'y bantayan at binalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos ng dalawang tanikala at ng mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Verse 7, at biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya ay ginising na sinasabi, bumangon kang madali, at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. So si Santiago po ay dinakip at pinatay sa pamamagitan po ng tabak. Kaya si Apostol Pablo din po ay hinuli at ibinilanggo. Marahil nakita po ni Apostol Pedro yung kamatayan po ni Santiago at iniisip po niya na siya po ay mamamatay. Pero po sa katunayan, sinubukan po ni Herodes na patayin din po si Pedro. Kaya kinabukasan po, gaya po ng ginawa po niya kay Santiago, doon po sa verse 6, sinabi po, nang malapit na siyang ilabas ni Herodes, so ito po sinabi, nang malapit na siyang ilabas ni Herodes. Pero sa sitwasyon pong ito, nakakagulat po yung naging reaction po ni Pedro. Ano po ba yung ginawa po ni Pedro noong gabi bago siya hinuli at patayin? So sa sitwasyon pong iyon, si Pedro po natutulog ng mahimbing. Kaya paano po ba kayo magiging payapa kung ganun po yung mangyayari sa kanya? Kaya una po, ang unang dahilan po, mayroon po siyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil nalalaman po niya kung sino po yung Panginoon, kaya umaasa po lamang siya sa Panginoon. At magkakaroon po siya ng kapayapaan dahil pinagkatiwala niya po ang mangyayari sa Panginoon. At sa ating buhay po, may mga bagay po na kaya po natin at hindi po natin kayang gawin. Kaya nangangamba po tayo at nag-aalala sa maraming mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Gayunpaman, kailangan po natin ipagkatiwala po yung ganitong gawain sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya kailangan po natin magtiwala
sa kabutihan ng Panginoon at tahimik na gumawa kung ano po yung kailangan po nating gawin. Kaya, yan din po yung sitwasyon na kinakaharap po ni Apostol Pedro. Kaya, hindi po siya nag-aalala tungkol po sa mga bagay na hindi po niya kayang gawin at hindi po siya na babahala. Kaya, maaari rin po tayong magkaroon po ng iba't ibang mga kahirapan, pero umaasa po ako na palagi po nating panatilihin yung kapayapaan sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Panginoon. At ang dahilan po kung bakit nagawa po ni Pedro na maging mapayapa kahit na sa ganitong kalagayan ay dahil pupunta po siya sa langit kahit po siya mamatay. Tama po ba? Kayo po ba? Pag alam nyong mapupunta kayo sa langit, magkakaroon pa po ba kayo ng takot sa kamatayan? Hindi na. Kaya, kaya si Apostol Santiago, namatay po siya sa pamamagitan po ng tabak, pero siya po ay pupunta sa langit ngayon. Nasa langit na po siya ngayon. Kaya ngayon, siya po ay nag-e-enjoy na ng walang hanggang kapahingahan sa isang mabuting lugar. Kaya ako po, naiinggit din po ako sa mga unang pumupunta sa Panginoon kasi nag-e-enjoy na po sila doon sa walang hanggang buhay nila. Samantalang tayo, so nandito pa para gawin po natin yung mission, naghihirap pa po na nakakaranas pa po tayo ng mga kahirapan. Pero alam po natin na ito po'y kalooban po ng Diyos. Kaya kapag dito po, so si Pedro din po, so kapag namatay din po si Pedro, saan din po siya pupunta? So kagaya po ni Santiago, so kapag siya po ay namatay, siya po ay pupunta sa langit. Kaya ang biyaya po ng Panginoon, ang dahilan, kaya napaglalabanan po natin yung takot sa kamatayan. Dahil po, tayo po ay 100% na sigurado na mapupunta sa langit. Kaya nagawa po niyang maging mapayapa kahit na sa mga ganitong kalagayan. Kaya maging tayo din po, natanggap din po natin ang kaligtasan at mapupunta na po tayo sa walang hanggang langit. Kaya dahil po sa biyayang iyon, maaari po tayong maging payapa sa anumang sitwasyon. Kaya ano po yung ginawa po ng ibang mga banal na naligtas? Nang si Santiago po ay hulihin at patayin at nang si Pedro po ay hulihin at nabingit sa kamatayan. Ano po yung ginawa po ng mga banal? So nang namatay po si Santiago at si Pedro ay hinuli, yung iglesia po ay nanalangin po para sa kanila. Kaya nagkatipon po sila at nanalangin para kay Pedro. Sa mga gawa chapter 12, tingnan po natin. Mga gawa chapter 12, verse 5. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Verse 12 po, basahin din po natin. 3, 2, 1. Nang kanyang mabatid, ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Kaya ang una pong ginawa ng iglesia, nang kanila pong makita na hulihin si Pedro, hindi po upang magkaroon mag-organisa ng isang army. Hindi po sila nag-organisa kagaya po ng paraan po ng tao kapag nakikipaglaban. Hindi po nila ito ginawa upang labanan po si Herodes at patilasikin po siya, kundi upang manalangin po sa Panginoon. Kaya ang dahilan po ay hindi po tayo lumaban sa paraan po ng sanlibutan dahil ang atin pong labanan ay hindi po sa pagitan po ng dugo at laman, kundi laban po sa kasamaan ng spiritual na makalangit. Kaya lahat po ng mga Kristiyano, kinakailangan po ang tulong ng Panginoon. Kaya ang unang bagay na kailangan po gawin ng mga Kristiyano ay manalangin. So hindi po yung hinuhuli po natin yung panalangin bilang huling paraan. Kundi iyan po yung unang bagay na dapat po nating gawin. At iyan po yung dapat mong gawin hanggang sa huli. Kaya kagaya po nung nangyari po ng summer retreat, may nangyari pong hindi maganda, pero sinaway ko po sila.
Sabi ko, bakit po kayo nagrereklamo ng mga ganyang bagay? Kailangan po natin manalangin. Nung sinabi ko po yun, nanahimik po sila. So, hindi ko po alam kung nananalangin po sila. Kaya nung start po na sinabihan ko po silang manalangin, nanalangin din po ako. So, nagkaroon na po ng maayos pong sitwasyon doon po sa kinalalagyan po nila. Kaya yun po, yung dapat po nating unang gawin, hindi po yung pagrereklamo, kundi una po nating gawin, manalangin po sa Panginoon. Ito po yung unang gagawin po natin, manalangin hanggang po sa huli, ito po yung manalangin. Kaya hindi po dapat natin hinuhuli yung panalangin bilang huling paraan. Kundi iyan po yung unang bagay at huling bagay na gagawin po natin. Kaya mayroong mga bagay po na nakaplano para po sa iglesia at ang Panginoon po ang patuloy na gagawa sa mga bagay pong iyan. Ay ang iglesia po ay maraming pakikipaglaban-laban kay Satanas para po maisakatuparan po yung gawain po ng Panginoon. Kaya kailangan po natin magkakasamang manalangin po para po sa iglesia. At kailangan po natin manalangin para po sa mga manggagawa sa ating iglesia. Hindi lamang po iyan, kundi marami pong mga pagsubok at kapigatian po ang darating po sa atin. Kaya upang mapagtagumpayan po yung mga tukso at mapanatili po yung pananampalataya, kailangan po natin manalangin para po sa ating sarili. Tingnan po natin sa verse 7. Basahin po natin sa verse 7, 3, 2, 1. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, bumangon kang madali at naladlad ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Kaya nung gabi po bago po mamatay si Pedro, ang Diyos po nagsugo po ng anghel upang gisingin po si Pedro na natutulog. At iniligtas po siya ng Panginoon mula po sa bilangguan. Pero si Pedro po ay pinakawalan mula po sa bilangguan. Ito po yung sagot po ng Panginoon sa panalangin po ng mga banal o sa panalangin po ng mga brothers and sisters. Kaya narinig po ng Panginoon ang panalangin ng iglesia at nagpadala po yung Diyos ng isang anghel at yung anghel po ng Panginoon ang nagpakawala po kay Pedro mula po sa bilangguan. Kaya nakalabas po si Pedro sa bilangguan dahil sa panalangin po ng mga iglesia. Kaya ano kaya ang mangyayari kung sinubukan po ng mga banal na lutasin po ito gamit po yung kanilang makasanlibutang pamamaraan? Halimbawa po, kung sila po ay nag-organisa ng isang pakikipaglaban upang iligtas po si Pedro, magiging komplikado po at mahirap lamang po ito. Maari po, marami pong mga banal yung masugatan at mamatay. At maari din po, hindi din po makatakas si Pedro sa bilangguan. Kaya dapat na ang gawin po ng mga, kaya ang dapat po na gawin ng Panginoon ay malutas po sa pamamagitan po ng panalangin po ng mga ligtas, ng mga brothers and sisters. At pakikipagtulungan po sa mga banal, hindi po yung pamamaraan po ng sanlibutan. Kaya pagkatapos po, nakamit po nila yung mahusay na resulta tungkol po sa tulong po ng Diyos. Kaya, ang dahilan po kung bakit iniligtas po ng Diyos si Pedro sa sandali po ng kapahamakan, so ito din po pag-isipan din po natin ito. Ang dahilan po kung bakit iniligtas po ng Diyos si Pedro sa sandali po ng kapahamakan. Bakit po iniligtas ng Diyos si Pedro? So nang iniligtas po ng Panginoon si Pedro, iyon po ay upang, nung panahon pong yun, iniligtas po si Pedro nung gabi pa bago po siya mamatay. Kaya bakit po siya iniligtas ng Panginoon noong gabi pa bago po siya mamatay? Dahil kung ililigtas po siya ng Panginoon, dapat po kung ililigtas po siya ng Panginoon, mas maganda po kung maaga po siyang ililigtas po ng Panginoon. Ang dahilan po, una, upang malaman kung gaano minamahal ng mga tao ang Diyos at kung gaano po sila umaasa sa Panginoon. Kaya ang dahilan po
ay nais po ng Diyos na malaman kung gaano po siya minamahal at kung gaano po siya nagtitiwala sa Diyos. Kaya sa Genesis chapter 22, nalaman po natin na sinubok po ng Diyos ang pananampalataya po ni Abraham. Gusto po ng Diyos na makita po sa atin kung tunay natin siyang minamahal. So hindi lamang po sa salita, kaya nagbigay po ang Diyos ng iba't ibang pagsubok sa Kanya, pero hindi po siya nagduda at hindi po siya nagtaksil sa Panginoon. Kahit na sinubok po si Pedro ng Panginoon. Siya po ay natutulog ng payapa na umaasa po sa Panginoon. Kaya ikalawang dahilan po bakit iniligtas si Pedro ay upang matuto po siyang magtiwala at umasa sa Panginoon. Isang bagay ay upang matutong umasa sa Panginoon. Kaya kapag ang isang tao po ay nahaharap po sa mahirap na gawain, iniisip po niya na hindi po niya magagawa ang anumang bagay. Sino mang nag-iisip na magagawa po niya ang anumang bagay na hindi po umaasa sa Panginoon, so sinusubukan po niya itong lutasin yung problema sa sarili po niyang paraan o sa paraan po ng mga tao. Kaya, sino man pong nakakaalam na wala po siyang anumang magagawa, siya po yung umaasa po sa Panginoon. At ang Panginoon ay tutugon sa pamamagitan po ng kanyang panalangin. At matututunan niya po na umasa sa Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na iyon. So, tinutulungan ng Panginoon ng mga Kristiyano na matuto po kung paano mamuhay sa sanlibutan na umaasa po sa Panginoon. Gayunpaman, kapag kayo po ay nahaharap sa iba't ibang mahirap na bagay, dapat po tayong manalangin ng higit pa sa Panginoon upang matutunan po natin yung kanyang kalooban. Kaya pagkatapos ng ating buhay, ay hindi po matitinag sa anumang kahirapan o hindi po at higit pa pong magiging matatag yung ating pananampalataya at ito po ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga brothers and sisters, so lahat po ng mga nangyayari po sa ating buhay Kristiyano, ito po ay kalooban po ng Diyos. Kaya kailangan po natin malaman po kung ano po yung gawain ni Satanas at ano po yung dapat nating attitude kapag naandun po tayo sa gawa o sa panunukso ni Satanas at sa mga kahirapan. So napag-aralan po natin isa-isa sa pamamagitan po ng mga Gawa chapter 12. So kailangan po natin na pagbulay-bulayan pa po ng higit pa yung mga salita pong ito. Kaya ibuod po natin kung ano po yung ating mga pinag-aralan. Si Satanas po, gumagawa po siya ng gawaing nakakasakit para po sa iglesia. Kaya patuloy pong inaatake ni Satanas yung iglesia sa iba't ibang paraan. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi dapat po tayo nagpapanik at dapat po na manalangin tayo at tumulong na ayusin po yung anumang problema. Iyon po yung na maayos po yung paraan, maayusin po yung problema sa pamamagitan po ng tulong sa paraan po ng Panginoon. At si Apostol Santiago po ay namatay pagkatapos po niyang magawa ang kanyang misyon na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Ngayon din, kapag humaharap po tayo sa Panginoon, kailangan po natin gawin ang ating makakaya upang gawin ang ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Kaya, kailangan po natin gawin yung makakaya po natin na gawin po natin yung makakaya sa anuman yung ating sitwasyon. At tulad po ni Pedro, dapat po tayong laging mamuhay sa kapayapaan at may lubos na pagtitiwala po sa Panginoon. At dapat tayong laging magsikap na manalangin bago po gawin ang anumang mga bagay. Kaya kapag magagawa po natin ito, makikita po natin ang gawa ng Panginoon. Kaya ang tunay po na naligtas, so makikita po natin yung tulong ng Diyos kapag alam po natin kung ano dapat yung pag-uugali po natin sa harapan po ng Diyos. So ngayon po napakinggan po natin, so hindi lang po tayo maging listener, kundi isagawa po natin ito. Kailangan po natin mamuhay po tayo ng payapa
sa ating buhay Kristiyano. Dahil natapos na po ng Panginoon yung pagliligtas, inalis niya na po yung kasalanan ng sanlibutan, so bakit pa po tayo na nagkakaroon ng mga problema? O bakit pa tayo nababahala sa mga bagay-bagay dito sa sanlibutan? So kailangan po natin umasa at magtiwala po sa Panginoon. Kaya ang kinalaman po dito mga brothers and sisters, so maraming salamat po, manalangin po tayo. So sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong pagbibigay po sa amin ng walang hanggang pag-asa sa langit at sa pagbibigay po sa amin ng kaligtasan. Salamat po Panginoon at natutunan po namin ang gawa ni Satanas at ano po yung dapat ugaliin po ng mga Kristiyano. Kaya Panginoon, sana po sa pamamagitan po ng aming mga natutunan, maisagawa po namin na maging payapa po kami sa aming buhay Kristiyano. Kaya anuman pong sitwasyon ang meron po kami, Panginoon, so tulungan niyo po kami at na umasa lamang po sa iyong kapangyarihan at tulungan niyo po kami na manalangin ng higit pa para po sa mga brothers and sisters. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa salita po na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw. Kaya Panginoon, so nalalapit na po ang third batch ng aming summer retreat. Panginoon, tulungan niyo po kami na maraming brothers and sisters po ang mahikayat po nila ng mga ligaw na kaluluwa para po sa summer retreat. Ganyan din po, bukas na din po gaganapin ang aming Bible seminar sa Ternate. Panginoon, tulungan niyo po kami na marami po kaluluwa ang aming ma-evangelize at tulungan niyo po sila na maunawaan po nila ang iyong salita at matanggap po nila ang kaligtasan na ipagkakaloob mo po sa kanila. Kaya Panginoon, so idinadalangin po namin na gayon din po ang aming pastor na nasa Korea po, so gabayan niyo po siya, ingatan niyo po ang kanyang kalusugan at ang kanyang pangangatawan upang makabalik po siya dito ng ligtas at ng maayos po. Kaya Panginoon, sulat pong ito ay pinagkakatiwala namin sa iyong mahabaging kamay sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.